Pero gusto ko lang i-share sa inyo guys, ano, lalo-lalo na sa mga nagbabalak mag-Hong Kong na tulad ko din nung una, na takot ako sa termination. Talaga, isa yun sa kinakatakutan ko nung una para hindi ako matuloy-tuloy sa pag-apply kasi iniisip ko lagi yung paano yun, may termination pala doon sa Hong Kong, ganyan. Sabi ko, baka masayang lang yung gastos ko kapag hindi ako magustuhan ng mga magiging amo ko, ganun. Yun lagi talaga naiisip ko, nanghihinayang ako sa mga gastos ko, tapos lagi akong parang nag-aalinlangan kasi baka mamaya hindi ako ganun ka-deserve para magtrabaho dito sa Hong Kong. Parang ang dami kong negative na naiisip dati. Tapos alam mo yun, tagal-tagal ko bago ko napag-decide talaga na sabi ko, total sarili ko namang gastos ito. Kaya bahala na if ever na ma-terminate ako, di saka na lang din ako maghahanap ng another option. Kasi pag lagi natin ang lagi isipin yung guys, yung negative, wala talagang mangyayari hanggang sa yun nga, nag-decide na ako na sabi ko, sige, mag-pursue na muna ako sa Hong Kong. If ever naman na hindi nila ako magustuhan din, at least nag-try ako. Ganun, iniisip ko na lang na ganun yun. Ngayon na nandito na nga ako, nawala na sa isip ko yung takot ng termination. If ever man na hindi nila magustuhan yung performance ko, at least ginawa ko yung best ko. Yun lang guys, na-share ko lang sa inyo kasi ang hirap pala nung lagi kang may pag-aalala sa sarili. Ang hirap yung parang lagi mong iniisip yung mga ganung bagay. Yung hindi mo alam kung may assurance ka ba o wala. Sige, kahit naman yata sa ibang bansa, kahit saan ka mapunta. Kapag hindi kayo magkaintindihan ng amo niyo, ng employer niyo, ganoon talaga mangyayari. Either na ikaw yung mag-break ng contract or sila yung mag-terminate sa'yo. So, ngayon hindi na ako parang ang gaan na ng pakiramdam ko if ever man na magbago ang ihip ng hangin kasi so far mabait naman sila sa akin and feeling ko naman nagagawa ko naman yung trabaho ko aside sa pagluluto lang talaga kasi bago lang ako, 1 month lang ako guys nung nakaraang araw. Gusto kasi nila na yung luto kailangan kumukulo pa talaga yung mainit pa bago iserve sa kanila. Syempre hindi lang naman isang putahe tapos isa lang naman yung lutuan namin kaya yung isa na naluto na parang umabot na ng 15 minutes, 10 minutes na nakatambay bago ko ma-serve kasi may hinihintay pa na ibang lutuin. So sabi ko so far naman hindi kino-consider pa lang naman nila. Nga lang parang gusto ko kasi na as much as possible matutunan ko yung mga bagay-bagay. Pero sabi ko if ever man na hindi sila masatisfied sa sa serbisyo ko sa kanila, at least may mga option na ako guys na nakahanda. Hindi yung tulad dati na parang laging puro takot yung nasa isip ko. Ganun pala yun guys, kapag ka may takot ka, kailangan mong gawa ng paraan kung paano mo siya makonquer. Like, kung marami kang what if dun sa isip mo, like, ako, what if ayaw nila sa akin, biglang magbago yung isip nila. So, marami akong option na ginagawa. May mga nire-research ako kung ano yung mga dapat kong gawin, if ever man na mangyari yun, para medyo mabawas-bawasan yung mga worries ko guys. So, yun ang ginagawa ko sa ngayon. Kaya yung mga nagdadalawang isip, tsaka yung mga maraming takot sa isip nila, hayaan nyo na munang gawin nyo yung mga gusto nyong gawin, at tsaka i-encourage nyo yung sarili nyo guys na huwag matakot. As long as alam nyo naman yung mga dapat yung gawin, sikapin nyo magawa na lang yung mga kailangan mo yung patunayan, ganun, kasi hindi tayo perfect na mga tao. May pagkakamali din tayo nagagawa. So, hindi natin talaga mapiplease yung mga amo natin palagi pagka nagkamali tayo sa trabaho. So, nasa sa kanila na yan kung hanggang saan nila tayo kailangan. Tayo naman wala tayong magawa kung i-terminate nila tayo. Kaya, yung word na termination na yun guys, hindi natin yan hawak. Nasa mga amo natin yan. Kahit nga sabihin na magaling ka, kapag ayaw talaga sa'yo ng amo or may mga dahilan na kailangan nila mag-terminate sa'yo, may mga good and bad reason naman ng termination kasi. So, yun lang guys. Wala dapat ipag-aalala. Marami din kasi mga nagme-message sa akin na ayaw nilang mag-apply ng pa-Hong Kong kasi baka masayang lang yung gastos nila. At uso nga dito yung termination at saka yung break contract kapag ka hindi nagkaintindihan, ganun. So, yun lang mga i-share ko sa inyo guys. Huwag masyadong maging nega. Kundi gawan nyo na lang ng paraan kung paano kayo, alam nyo yung mga what if nyo, paano nyo masusulba, paano magawa ng paraan, ganun. So, ang ginagawa ko ganun, parang humahanap ako ng mga options, if ever man na mangyari, yung mga doubt ko, tsaka yung mga what if ko sa isip ko. So, yun lang po. Maraming salamat.